Karambola sa DWIZ. Programang sasuluhin ng iba't ibang issue at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga issue. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good shot. Pero kuidaw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambolista at ang programang Karambola sa DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome ho sa Karambola sa DWIZ. Ito po si Joel Aksamana. Kasama po natin si Kong Jonathan De La Cruz at si Professor Astro del Castillo. Morning. Ating Tuesday flavor of the week. Ayan. Ganun. Magandang umaga. Wala po ang Astro ating lang. kaibigan si paring Conrad Banal. May konting karamdaman. May konting karamdaman, Oo. pero siya naman ay ibabalik agad. Medyo mauso-uso rin siguro ngayon eh. Init, Akala ko biglang pumunta ulan. ng Jensen Hindi, para hindi. tumulong. Init at saka lamig. Init, Init-lamig. Oh, Ganun. wow. Mapapanood ang Karambola at mapapakinggan kami via news website www.dwiz882am.com. Maaari nyo rin kaming i-download yung DWIZ app via that DWIZ app sa DWIZ 882 sa iOS at Android phone. Pwede nyo rin kaming i-text sa aming DWIZ text line 0966-465-8485. Live din ang DWIZ 882 Facebook page and YouTube channel. Ayan. Huwag nyo lang kakalimutan kapag kayo nanonood dyan, mag-follow, subscribe, like, share, and comment, and love. Ayan. Love. Oo. Oh. Importante yun. Tayo din ay napapanood nationwide via Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron din tayo sa Signal 23, Sulit TV 25, Satellite TV Plus 27 at GMA for the Box 25. Yes. Yan po. Good morning po sa inyo Morning. lahat. Although hindi magandang Good morning. Morning. Joel at Professor, let's have a 1-minute prayer for our sa mga naging biktima nabiktima sa Lindol sa Mindanao, Jensan. si Jensan. Saka inabot Cotabato in hanggang Davao Davao. area. Oh. Right. And of course, sa mga tumutulong ngayon. Right. Okay, well, Okay. as we know, what happened Very 7.8 magnitude earthquake. Parang Yeah. lakas nun. Ang sinasabi ni Hit Southern Professor, Mindanao at Sinasa- 37, Ang 37 namatay na na. daw ang namatay. sinasabi ni Astro, ni Prof, 50th anniversary daw ngayon nung last big earthquake in that area. Right. 1974 ba yun? 72. 72. In that area. That Oo, area. in that area. Okay. May mga areas tayo na ganyan eh. It's a cycle. So, of course, ang kagandahan naman nito, lumalabas na ang ating mga kababayan ay parang na hindi na sindak. Sila ay maayos at yung ating responders ay magaling ang kanilang... As per A bit reports, prepared, diba? a bit prepared, no? A bit Nakita ko yung mga videos talagang magandang reaction. Pero Mabuti nga, Kong John. flag ceremony. Oo nga, Lalo oo nga. sa mga eskwela. Kong John, parang Joel, siguro bigyan pugay rin natin yung mga bayani
Yes. Lalo na nag-akay dun sa mga kabataan. No? Right, yung mga- Kahapon. Hindi, mga Mga teachers. teacher. Oo, mga Oo, teachers, nakita ko. exactly. Mga Saka teachers. teaching personnel. Oo. They knew what to do, di ba? Mga law enforcers, nakita rin natin, talagang umusbong. Sama-sama at Sama-sama. Kaso lang malungkot ako eh. Oh, Nung nakita ko yung mga video na mga nalaglag na building, Oo. lalo na yung isang fast food chain, naiwanan si Jollibee, hindi na-save. Right, yung Jollibee hindi na-isip. Hindi na-save si Pero Jollibee. again, this is a strong earthquake. Hindi yun, Having said 7.8. that pa Yeah, rin, yeah. yung dito pumapasok yung kahalagahan talaga ng mga infrastruktura natin. Mga struktura natin dapat maayos yung pagkakagawa at magandang materyales ang ginagamit. Dapat dito ay walang shortcut o kung ano man. di ba? Lumalabas naman na medyo magandang ang pagkatayo ng mga buildings. No? Except for, of course, hindi mo iwasan yun. May, Yung mga palitada, mga nalaglag. There was one school na mali naman yan ang problema sa social media, sa mga Facebook ganyan. may naglabas. Hindi, kasi may isang eskwela na sinara pala, kinondemn na ng DepEd Oh, noong yung Matanaw. 2019. Oo. 2019 pa na-condemn. Right. Tabay, ngayon, nung lumindol, talagang nagiba na siya. Nagkataon, nagselfihan yata yung mga opisyalis doon. Yung mga SOCMED naman, agad-agad tumalon sa mga konklusyon na, naku, nag-selfie pa at hindi sinara na po yan. Walang tao dyan noon, walang bawal nang pumasok doon. Pero Condemned na wow, yung building na yun. 2019 pa. 2019 pa. Hindi pa Dapat giniba na yun. naiayos. Hindi, inaayos. Inaayos. Gigibay na eh. Gigibain, actually, wala na eh. May ganun ba? Condemned Inabutan na nga eh. inabutan. Na siya. Inabot siya nung lindol. But having said that, sa lakas ng lindol, nakita mo yung mga video ng Yes. kung paano talagang Mabuti hindi nag-tsunami. nabuti na lang. Oo. Medyo raw eh. Parang medyo may Certain pinakita. areas. May Oo, mga certain certain Right, areas. doon sa May isang mga coastal areas. Saan yun? Sa Sarangani, ano yun? Davao area. Davao area. Kasi yung condemned building Matanaw eh. Davao del Sur. Which is, yan naman talagang, ano na yan eh. Yan yung area na yan. Magpula sa- nakarating na ako ng ganda dyan. Oh, lugar na Diyan yan, saan, actually. Sarangani, Oo. and then papunta na sa Davao del Sur. Today siguro mas makita natin yung extent, no? Yes, Interview yes. naman natin yung O mayroong ano. Tsaka meron pa nangyari, inland, nag-landslide. Yes, may mga ganun. Mas nadagdagan tuloy yung mga... Madami. Right. 114 people pala. At least initial, 114 na? 14. Ah, 14. Namatay sa Glan Municipality. Medyo malayo-layo na yun. Malayo-layo na yun. Taglan. Pero ito yun na nga, yung fast food restaurant sa Jensen. Ilan na yung namatay? Bill 37? Supermarket. Parang 39 yata. 37. 37? Ayon sa latest report. Yung mga doon sa yung sa eskwela, alam mo, I felt for the 37. children nakikita mo sa kanilang mga mukha yung talagang trauma. Oo, nangyari. lalo yung mga maliliit, no? This reminded me kasi nung panahon nung what year was that? In the 90s yung nangyari sa Baguio? Baguio. 90. 90 yun. At that time, wala pang social media, walang... So we don't have videos na nangyari nun. Parang na-imagine ko ito, but must have been more disorganized doon kasi hindi pa tayo... Wala ganun pa tayo ka-organisado masyadong nun nun. Baguio at saka dagupan ng doon. Did they suspend pala yung classes? For... Yes, suspended na. Suspended na. Suspended. Kaya, Para to give time to everybody to stabilize themselves. Actually, yung companies na involved ako, nagfa-fund, na. Papandraising. Nagpa-fundraising Yun na nga. right. Oo. Magtawag Kasi Mindanao tayo. yan eh. Magtawag din tayo sa ating mga kababayan, kaibigan. Baka sakaling meron ho kayong Makakatulong konting tulong, ibigay ho natin dun sa mga grupo na talagang nagmamatsyag at tumutulong dyan. Kaya ng Red Cross. Red Cross. Red Cross. Oo. Oo. Yung mga, Diyan kami ewan ko, nagbibigay. Well, dito sa atin. PCSO, nauna daw dun. Of course, ang PCSO naman, Oo. meron talaga silang mga opisina every Opisina na province ron, eh. oo. So, nararamdaman naman sila dyan. Pero Red Cross, believe ako, ang bilis ng reaction. Mabilis. Oo. Ano na talaga, yung kanilang sistema nakaumang na. And then, Poised. kudos also to the NDRRMC. Yes. Right. Ang OCD. bilis nila mag-deploy kahapon. Office Oo. of Civil Defense. And OCD. Tinatanong nga namin kahapon Yes. kung kamusta yung NDRRMC. Paayos naman sila. And of oo. course, si Secretary Dizon, mga secretaries Yeah. there, Secretary Gatchalian, mabibilis din.
It's a matter of organizing properly. right. Yun ang importante doon. Meron Coordinated effort. Meron talagang workout doon. Kudos against armed forces, pare. Ay, Ang bilis nila, sila As yung always. nag-activate eh. As always, Oo, as always. Whole of government approach yung ginawa nila kasamang OCD, yung mga police, mga ganun, BJMP, lahat yun. Fire, Bureau of Fire. Meron kasing brigade dyan eh. Dyan sa area na yan, Sarangani. Yan, There's ito a nga, brigade. meron pala sa Eastern Mindanao, ang tawag nila yung Battle Staff Bravo. Oh, meron sila doon. Meron kagad silang disaster response and Yes. rescue team kasi nakaumang Kasama na din. yan, kasama yan. Yung mga nagdi-drills talaga sila. Oo. Pero I'm looking forward to hearing doon sa Structural. initiative rin ng mga Amerikano. Nandun Lalo doon. na yung mga nasa Nandun- EDCA bases. Meron silang natin. EDCA areas dyan. Oo. Yan yun nga lang, wala ako sa mga report. Sana- Wala pa. What I do have sa Department of Energy, mga may 900,000 households eh. Ewan ko lang kung naibalik na ngayon, this was kaninang umaga. Ngayon daw, sabi Power ni... outages kasi, lahat ng cooperatives tinamaan eh. Oo. Pero dapat tubig muna. Tubig, Babalik na daw Tubig, yung tubig. water and power. Sabi ni... Nagte-text ko kanina si dating Mayor Vic Garcia. Sabi niya, yes, thank you for the prayers. At babalik na daw ngayon as advice yung power and water services doon. Mga So, flights din. Oh. Hinihintay natin pa rin, Joel. At, Meron tayong yung makakausap mga mamaya. Makakausap, baka Oo. makausap natin sina Senator Gordon, Red Cross, at saka yung iba pa natin mga kaibigan dyan sa At least meron tayong report on the ground. Mm. Diba? Kung, Sino Mix? well, I dating did try to governor ng, call Sarangani. ex-governor Migs Dominguez. Kaibigan natin Dominguez. yan. Tsaka Tama. si Mayor, nakalimutan ko yung pangalan. Of course, si Mayor sa Governor Alabel. Pacquiao and Oo. Ayun, lugar nila Governor Pacquiao eh. and Mayor Pacquiao Yeah. ng General Santos. Ang daming bagong infrastructure dyan na ginagawa nila. Developing yung lugar na yan eh. Si mismo, si Senator, dating Senator Manny Pacquiao, may mga buildings siya lang. Meron siya dyan sa General Santos. Kaya ni si ex-governor Migs Dominguez, gusto ko makausap dahil siya ang Sana. chairman ng Chamber of Commerce dun Dyan sa area na president yata, president ng Chamber of Commerce dyan sa lugar na yan, Jensan, Davao, So, kamusta na ang di ba yung recovery nila? And how was Davao City was also Oo. medyo apektado. Actually, the whole of Mindanao felt it. Yung Talagang, area na yan, nayanig. Cotabato, papuntang Davao, hanggang Davao Occidental. Mhm. Medyo mabigat-bigat yan. Yan daw eh parang di ba? Ano ba yung malapit dyan? Marianas Trench ba or something? Gumalaw daw yung tectonic plates. I mean, Hindi. of course, these are technical yeah. aspects. Si Director Bacolcol. maganda matanong natin yan. Maganda matanong natin siya mamaya. I'm sure alam niya kung ano talaga sitwasyon dyan. Ang ano natin medyo kalmado ang responses. Maganda ang naging response natin dito sa mga ito. Ang hinintayin natin ngayon, siyempre, hindi naman natin makakausap kagad yan, yung mga local government units. I'm sure they're very busy at this point in time. Grabe ang nangyari sa atin na last year, Cebu ang Oo nga. natin. Well, we have to expect this naman dahil tayo nandun sa ring of fire. Yes. Dito sa area to. But because of that nga, matagal na nating pinag-uusapan yan na merong malamang na magkaroon ng big one. Ika nga, the big one. That's a big one. Although this is big, yung 7.8, hindi biro yan. Katatapos lang, by the way, ang Japan, Japan also had its own share, earthquake. Yan, sanay na sanay yan. Japan, sa ganyan. earthquake. Kaya nga, sana lang yung medyo lubayan muna natin ang pamumulitika. Oo. Let's concentrate on all of these things. Dapat. White flag White for flag muna, 1 white week. flag muna. Oo. Pero parang di ba nagsalita na pati si dating speaker Alan Peter Cayetano na doon dito muna tayo bumaling attention natin sa earthquake. Acting Senate President Sherwin Gatchalian saka yung grupo niya, medyo lubayan muna Ito, may natin. statistics ako. Yung big one na sinasabi natin, mga taga-subaybay, yan ang wina-warning na dahil Pacific Ring of Fire nga ang Yes. Pilipinas nakalagay dyan. May standing warning about the so-called big one na maaaring tumama sa Metro Manila and neighboring areas. Anytime, ang target nila, mga 50,000 people ang projected. Ako, hindi sana nanakot tayo. More. Projected
Well, conservative to maaring mamatay and over 100,000 injured from collapsing structures and fires. Ang projected dyan, magnitude 7.2. Yung tumama sa General Santos and Sarangani and various parts of Mindanao, 7.8. Kasi lakas nga yun nung 1990 na tumama sa Luzon, 1,600 people ang patay. Ang ano lang dyan, ilabas ulit, maganda ko ilabas ulit yung mga earthquake protocols, Oo, yung drills, oo. para yung ating mga kababayan magkaroon ng panibagong Totoo. pagtingin. At ang drills dapat regular, seryoso. I distinctly remember, sabi ko sa'yo, nung nandun ako sa isang concessionaire para sa tubig. Sa Nung corporate. nangyari kasi yan, yung big one, yung mga we were mobilized talaga. Tapos naalala ko isa ako dun sa nangunguna dun sa parang staff na nag-organize. We had to be serious kung sakaling bumagsak ang Angat Dam, Anong bumagsak ang gagawin? Wawa Anong Dam, gagawin? Ganun. yung main mga distribution, transmission system, pump houses, gano'n. Yung bang, I hope they're still doing that kasi at ina-update, ika nga. Oo. Actually, ang daming lessons learned na. Oo. Kung maalala ni Kong Jonat, na yung JICA study noong panahon ni GMA, Right, lumabas right. yun Yung so-called Big One. Mm. Nung dati, 33,000 lang yung expectations na Maaring- possible casualties. maaring Ang alam ko, 6 digits na yan, no? Because of the population density. Mm. But we are now more prepared. Mm. Lalo na yung ginawa ni the late BF. Mm. Yung mga supplies andun lang sa may mga critical areas Right, para right. in case na na may mangyari, Mm-mm. talagang sasaklolo. And until now, in fairness to the LGUs, almost every quarter yata Meron every naman 6 sila- months. Meron sila. Merong training. Yes, meron So, silang training. I think nakita natin to sa Mindanao. Kaya nga, Nakita natin to sa Mindanao itong readiness. ang inaano lang natin yung mga real estate developers, wag niyong punuin ng buildings yung mga open But here's the spaces. thing, I have to say, Pero manong yung LGU pa rin ang key dyan. oo. Kailangan urban planning yung sinasabi mo Right, kanina. Oo. Ayusin ninyo yung mga plano ninyo. pinag-uusapan Oo. natin yun, di ba? Yung gaya na nangyari ngayon sa, yung nagiba na yung pundasyon, yung dyan sa Angeles. Sa Angeles. Huwag niyo isiksik yung mga buildings tinatanong dyan. ko kay Kong Jonathan kasi since talaga umusbong to lalo the year 2000 over sa mga lahat ng munisipalidad, dating 2-story lang, biglang may makikita mo na Yun, 6 stories na siya, may penthouse pa. Yung mga yun, walang yun yung sinasabi ni Parang Sa Joel, Mandaluyong, yan yung mga Pasig, nadadaanan Paranaque. dyan sa along the Oo. highways. Oh, dito. Dito. Oh my gosh. Yung walang Yung may permit yung mga permit yun. na- Walang building permit yun. Don't tell me Basta- hindi ini-inspection ng City Hall. yun. dapat nga ini-inspection yan. Dapat ini-inspection yan. Ang dami nila Dapat mas matindi yung liability ng mga pumirma at yung Oo. mga hindi nag-inspect Oo. na responsible. Unless Dapat sasabihin buhay na, yan hindi, tinabunan namin ng buhusan pa na. Hindi! Ang Hindi. buhos bago itayo yung Yung building. 4 stories lang ang pinirmahan na Oo. building, tapos ginawang 7. Dagdag Oo, ng ang dami niyan, dagdag. bro. Hirap yun. Tapos makikita ba, okay siya, may balkonahe pa siya. Yung bang, pero obviously, 2 kwarto lang yun, o 1 kwarto Actually, lang. yung nakita natin kahapon, may ilang buildings rin yung gumuho Oo. Ayun, kailangan talaga, we should learn from that. Now, insofar as compliant sila. again, in fairness, ayaw ni Conrad, sinasabi ko yung in fairness, I don't want to be fair. Hindi, kasi sa real estate naman, especially for the new buildings at yung mga nasunod talaga sa yung opisina mo, pare. That's how many floors. Nasa taas ka Alam ko yung opisina nitong si Astro Saan yan? Sa Sa Makati, sa Oo. may Sa lahat. Salcedo. Salcedo, Hindi, kasi 88 doon, Corporate alam mo, Center. Yeah. I worked before in a high-rise dyan sa may, malapit sa inyo sa Salcedo rin. Grabe pala, pag lumindol dyan, yan yung malakas Yes. talaga umugo. Pero Yes. umuga, but safe yon kasi meron silang resilient technology na Yes. marami sa kanila naglalagay na. Karamihan Japanese naman technology. sa mga malalaking matataas na buildings. Talaga, Meron na ang silang lakas ganun. mag-sway. Oo. Pero may issue lang ako dyan, Manong, no? Ni-require ng DPWH na bawat building, merong parang monitoring equipment. Oo. Ni-require. Okay. Ang mahal-mahal, millions. Para Oo. Kailangan Ang bumili logic kayo dapat nun, hindi naman dapat mga building owners, property developers Sino ang dapat ang- mag-shoulder. Oo. Government. Kasi Okay. para saan yun?
Pang-monitoring nga eh. Okay. Di ba? Hindi naman kami dapat nagmo-monitor noon. Yung pag-check mo sa structure, iba yun. Baka yan yung public-private sector partnership. Panahon yan na ni sinasabi. Secretary Bdani sa DPWH. Okay. Yan yung mga EO lang Yan yan. yung participation ng private sector. Oo. Tumulong kayo. Huwag Pero kayo- mahal daw, sabi niya. Hindi, pero the point is, hindi naman nila nagagamit. And also, Ayun ang problema. kailangan Yun ang science-based approach. Yung command center niyan, baka hindi Oo. nakikita. Science-based approach. Hindi dapat lahat na buildings. May certain areas lang. Mhm. Oo. Anyway, I'm not an expert. But aside from buildings, yung mga public infrastructure Oo. din. Alam mo, naalala Mga ko, bridges, ayun, mga nag-text ganun. ka sa akin yung kaibigan ko uli dyan sa Yun. Isabela. Yung Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, kamusta na daw ba? Kasi, again, walang madaanan ng mga estudyante at ano doon. Ilang But bridges kaya nakakatakot ano? yun, Aray, kasi bumibigay siya, tsaka yung sa Alcala, Pigatan Bridge din daw, nasa Cagayan na ano. May data na ba tayo? Ilang bridges kaya na apektuhan? Ako, ang hirap Dapat niya. i-check. Pa, ngayon pa lang Kasi sila ako, mag-ayos. concern ko dyan, ekonomiya na naman yan. Oo. Yes, Apektado. Yun naman ang instructions ng Presidente na i-clear out yung mga pwede mag-clear out dyan sa mga, lalo na sa mga highways. Connectivity is the key. Oo. Pagdating dito sa mga transport at lahat. Kasi, siyempre, paano mo dadalhin doon yung mga tulong at lahat kung hindi ka makadaan? Tama. Hindi ka naman pwedeng by air lahat yan. Magagamit din ng malaking bagay din magagamit yung mga yung mga barko ng Coast Guard at saka ng Navy. Mm. Right. Pero yung tulong ng US, very important kasi lalaki Hindi, ng helicopters niyan. Yung mga Amerikano, Lalaki ng helicopters this yan. is the time. Yeah. When all good. Tahimik, ano? I would think na mabilis Medyo silang tahimik eh. Oo. action dun dahil may EDCA sites tayo dun. Tama, eh, na, ano. tama. Ito, tinetext ko yung mga kaibigan natin. Baka sakaling makakuha. Marami tayong mga kaibigan dyan na nandiyan sa area na yan. Sana yung mga tagapakinig natin tumulong rin sa dasal at sa pag-donate sa mga foundation na maaasahan. Ayan, yung isa dyan is Red Cross nga. No? Mabilis sila umaksyon. And some of these companies, mga private sector, may presence na talaga sila dun sa sa Areas na yun. sa area, sa regions na to. Oo. Kaya, tignan natin how things will turn out. Umina internet natin eh. But Oo nga, may sinusundan ako yung may posisyon to yung ang anak ni dating Senator Juan Ponce Enrile, si Katrina Ponce Enrile. Di ba ano siya sa Up Cagayan? north yan ah. Sa Cagayan. Cagayan. Cesa. Oh, no, but she's been mentioning nga, yan ang respectfully daw. Maraming nangyayari ngayon, tumutulong and all that. But now is the time, sinasabi niya, to check yung mga structural, daw. Exactly. Kasi yan ang Tama problema. naman. Eh. At, Lessons learned. and marami na daw siya nakita, personal experience, na mga shortcut, particularly sa permits and all that, itong mga paggawa nito, mga strukturang ito. So, bigla, nawala lang yung ating internet. I wanted to see exactly what she was. Sayang. Especially na ine-expect natin yung big one, ika nga. Yes. So, actually, ni-expect yan nung panahon pa nga ni GMA. Oo. Talagang overextended na, kaya kailangan mas prepared tayo. Okay. Ang kanyang advocacy lalo na nung nakita niya yung mga eskwelahan. Sabi niya, because a lot of our children spend countless hours inside school buildings. Tapos yung families cross bridges daily, yung mga ganyan. So sana yung DPWH, which I know naman, ginagawa niya ni Secretary Vince Dizon, simulan yung talagang masusing inspection. Yung task force ninyo, take over nyo na yung budget ng classrooms eh. DepEd, baka may task force kayo dyan. Kumuha na kayo ng mga structural engineers at go ahead and work it out, di ba? Meron naman tinatawag na rapid funding rapid emergency fundings na pwedeng ilabas Easily kagad. to deploy. Yeah, just to deploy. Lalong-lalo ang deploy ngayon yung mga equipment na pwedeng makatulong sa pag-ayos ng mga gumuho at lahat pati sa mga public infrastructure at saka yung mga tao na pwedeng tumingin sa mga buildings. Oo. Kailangan mabilis na action yan kasi
kulang pa tayo sa schools eh. Remember yung report last year, ilan ba? 20 plus lang yata yung nagawa. Kung mga tao marunong magkano tumingin na naman ngayon? sa Ilan mga na ngayon? building, I'm sure marami dahil I Marami. remember ikausap nga yung aking tsuhin, si Uncle Jun Gese na ano yan, Marami Brazil silang structural architecture. Sabi niya, sa totoo lang, Joel, ano lang, ikutan mo lang yung property, makikita mo na yung ano kung ikaw ay talagang engineer na may yung may kaalaman sa ganyan. And I'm sure dito sa task force na nasasabi mo, meron sila niyan, bro, na unless you turn a blind eye. Yan ang problema dyan, bro. Yan ang problema dyan. Dapat yung mga Or nawala ng tumitingin, priority, yung mga tumitingin, mga hindi taga doon na gumawa ng pumirma doon sa building. Yeah. yung pumirma. Ayan ang mahirap. Third dyan. party talaga. Third party. May third party. Kasama rin sila pero may kasama silang third party. Para Which reminds medyo me, yung merong, nangyari sa Angeles hanggang ngayon, hindi pa sumisipot yung may-ari, tsaka yung yung Hindi, contractor akala ko niya. sumipot na. Sumipot na ba? Oh, akala ko nagparamdam na and they're helping Paramdam. already. Okay. Parang dito sa atin, nagfi-feelers muna. Bro. kasi baka sugurin sila ng mga tiga doon eh. Sigurado. Hindi, siyempre under fire ngayon yan. Pero the burden of doing all of these things yung mayor. Kaya si mayor natin sa Angeles ay tingnan natin na mabuti. Tapos itong mga yun, local governments, kaya wala tayong makausap siguro ngayon na local government officials kasi Busy they are siguro sa very rescue busy. and all that, Huwag na na, natin silang guluhin dun. Oo. But again, that's something na kailangan nilang, I suppose, isipin na the buck will have to stop on their doorstep. Dahil sa kanilang opisina, yung bigayan ng permit para dyan yung talagang pag-approval na pinag-uusapan nga natin yung mga building na bigla na, mga struktura na bigla na lang nagiging 7 stories, 9 stories. Diba? Maganda i-follow po niya sa DPWH. Anong mga lessons learned dito? Anong update doon sa mga pag-inspect nila ng mga structurals? Yung Mga structures. Especially the schools. no? Mabuti si Presidente, hindi muna pupunta doon. Wag muna. Wag Wag, muna wag, kasi wag mga- munang papuntahin. At saka yung mga iba gamitin na naman in line with the presidential directive. Mga ganyan. Saka yung mga iba na mga hindi naman kasama sa immediate response operations. Huwag na muna ho kayong pumunta Sobra ka doon. naman. Para Paano yung may optics makakagulo. nun yung nagtututuro-turo ka? Wag na. Walang ganun. Wag na Okay. muna yan. Makakagulo kayo eh. Ayun. Mahirap to. Kasi kailangan Kayo ang Pag asikaso. VIP ka, kailangan mo ng security. Kayo ang asikaso, protocols, hindi hirap yan. na makakatrabaho yung mga kaibigan natin. Baka magkatulakan pa kayo dyan. Oh. Anyway, Oh. magbabalik ang Karambola. 8:30 po ng umaga. Break time check muna tayo. Todong Karambola sa DWIZ 882. Karambola. IZ 882. Ang himpilang mat. Tuwing umaga. Nagbabalik ang Karambola sa DWIZ. Ito po si magandang umaga po sa inyong lahat. Joel Aksamana, ang inyong abang likod. Kasama natin si Kong Jonathan de la Cruz at si Professor Astro del Castillo. Ayan. Wala po ang kaibigan natin si paring Conrad Banal at medyo masama ang pakiramdam. Yes. Pagaling kayo, Manong, Conrad. Pagaling tayo. May Pero- kanina, bago ako umakyat, paring Joel, paring Astro, may mga kaibigan tayo galing sa Lucena na nandun sa Lucena? Lucena City. Oh. Papunta sila dito yata sa PhilHealth at pinabati natin sila, ang mga kaibigan natin sa Lucena at saka sa Quezon. Gayun. At siyempre, sana kayo ay maayos naman ang kanyang kalagayan dyan. Okay. Good. Anyway, kasama natin nasa linya ngayon para pag-usapan yung nangyayari ngayon yung Kaganapan hindi dyan. ka nais-nais na nangyari sa Mindanao, yung lindol. Nasa linya via Smart Dr. Teresito Baculcol, Direktor ng FIVOX tungkol sa lindol sa Jenan. Dr. Baculcol, kasama po si Joel Aksamana po to, kasama natin si Kong Jonathan de la Cruz at si Professor Astro del Castillo. Morning po. Good morning. Morning po. Mga sir, yes, latest? good morning din po sa inyo. Anong latest? Yeah. Good morning. Good Yes. morning, good morning. I suppose nandiyan kayo ngayon sa on-site, ano? Kamusta po diyan sa Gensan? Wala po ako sa Jensen. Dito po ako sa main office, but may team po okay, kami sige. pumunta Kumusta ngayon naman sa- po? Kamusta naman po? Anong Latest. balita? Latest. So now, as of 7 a.m. kanina, nakapagtala po tayo ng 1,055 aftershocks. And Wow.
yung pinakamataas is magnitude Marami, 6.7. Oh, Hmm. lakas rin. Malakas pa rin yun. Malakas pa rin yun, Director. Yes po, ang in-expect natin ng aftershock would be around 6.8. So ito 6.7. Expected na po ito kasi by definition, aftershocks are 1 degree lower than the main shock. So yung main shock natin is magnitude 7.8. Again, we would expect aftershocks to be around 6.8. Saan na ho umabot ito, Direk? Cotabato area, Yung Jensan, scope, oh. Sarangani, Davao, yun na. May mga Yes, inland na. it was felt as far as Zamboanga, Wow. Zamboanga. Malayo And na. in fact, may reported intensities din tayo sa may Leyte area, sa may Visayas na, and Negros Oriental. Wow. So, medyo malaki-laki yung sakop nito. And again, Ano pong gumalaw, Direk? ang Dito? gumalaw is the Cotabato Trench. Cotabato Trench. Okay. Kaya pala dyan sa Maasim ang center. That's right. Itong Cotabato Trench, very much active ito. In fact, early this year, meron tayong earthquake swarm. Maliliit lang naman. Oh, yun But po. on the other side of Cotabato Trench, around 180 kilometers away from the present epicenter. Dyan po sa Mindanao, ano-ano yung mga trenches Oo. pumapalibot po At, dyan sa at Mindanao? minomonitor nyo, I suppose, yung mga Philippine yun. Trench, andun yata eh. Yes, we have anim na active trenches. We have the Philippine Trench, mahaba po ito, from East Luzon all the way to southeast of Mindanao. We have the Sulu Trench, dun sa Sulu Sea region, and then yung Cotabato Trench. Yun yung tatlong trenches dito sa Mindanao. Pero meron din tayong iba pang trenches. We have the East Luzon Trough sa may northeastern Luzon naman. And we also have the Manila Trench as well as the Negros Trench. Yung Manila Trench ang palaging nababanggit yan Oo, na yung pagdating big- sa the big one na ang sinasabi sinasabi nila. nila direct yan ang dapat natin tinitignan na mabuti kasi yung population at saka yung density ng ating mga infrastruktura at lahat dito sa Manila Trench yan. That's right. Yung Manila Trench, this is 1,000. Ano nito, Direk? Ano yung extent nito? Saan manggagaling at saan papunta? All the way from Western Luzon, northwestern Luzon, all the way to Mindoro Island. Wow. Wow. Ang buong bansa na yun ah. Hindi naman, 1,200 kilometers. Yes. I see. Okay. Pero Western Luzon, that means mga bandang Zambales yan. That's right. Sa dagat naman po. Zambales all the way to Oriental Mindoro. So, Hindi lang dadaan Zambales, talaga sa... Ilocos Norte. Wow. So, talagang matindi yan. But Director, we can for this FIVOX can predict kung ano yung potential intensity ng sa some of the specific trenches, gano'n. Gaya yung the big one, ang pagkaalam ko parang 7.2 ang intensity na inaabangan diyan. Ang nangyari sa Jensan 7.8. Am I correct or wrong here? Direct? Tama kayo, pero hindi intensity ang you're referring to actually to magnitude kasi Magnitude, okay. Sige. Yes, intensity. Yes, kaya nating i-calculate yung maximum credible earthquake magnitude for these trenches. For example, the Philippine Trench, it's capable of generating magnitude 8.5. Wow. Yung East Luzon Trough, 8.5 din. Yung Manila Trench, it's capable of generating 8.4. Negros Trench, it's 8.2. Yung Sulu Trench, 8.3. Yung Cotabato Trench, 8.1. In fact, yung 8.1 sa Cotabato Trench, nangyari na yan noong 1976. 76. August 17, 1976, there was an 8.1 event and 8,000 people died kasi nagkaroon ng tsunami. 1976 pala yun. 76. That's right. 50 years ago, in fact, we are going to commemorate this event. May mga series of activities tayo. Nag-start yan last January. May mga activities tayo to commemorate this 50 years anniversary of this Moro Gulf earthquake, which produced a tsunami and 8,000 people died. I see. Yun, nag-tsunami pala noon. Nag-tsunami Noong 1976. Oo. That's Pero right. Director, hanggang kailan po yung
ma-experience ng mga taga Mindanao, yung mga aftershocks? Hanggang kailan po pati yung intensity ba ho ay mababawasan? Yes, yung aftershocks natin would go as far, no, yung could last for several weeks to several months. Pero habang tumatagal naman, mababawasan yung number of earthquakes at saka yung magnitude niya magdi-decrease or magdi-dissipate naman yun eventually. Ang calculation actually natin dito, for instance, meron tayong 1,055 aftershocks na. So on the 10th day, magiging around 100 aftershocks yan. On the 100th day, 3 months after, we would around siguro 10 to 20 aftershocks. Wala naman tayong na-record na tsunami in any area, direct? In fact, meron tayong nagpalabas tayo ng tsunami warning kahapon and nakapagtala tayo ng may na-observe tayong tsunami based on our sea level monitoring stations. Ang pinakamataas 1.48 sa may Kiamba, Sarangani, and then 1.48 meters, ganon? That's right. And Okay. yung sa Calamansig, Sultan Kudarat, sa Maasim, Sarangani, sa Zamboanga City, sa Davao Oriental, Mati, and sa Tandag, Surigao del Sur, less than a meter na. When we lifted tsunami warning bandang alas 3 kasi meron pa rin sea level disturbances pero hindi naman gaanong Well, thank God malaki for na, that. too insignificant to cause damage. So, Maganda naman kung ganun. Kumusta naman ang instrumentation natin sa personnel natin direct? Di pa ba sila nare-recruit ng parabas overseas? Kompleto Wala. pa natin, staff natin? well, kompleto pa naman. Well, of course, kailangan pa rin natin additional staff. Right now, FIVOX is around 400 staff kami. But kalahati noon, co-staff or yung temporary staff. So ang nangyari dito, we hire them, we train them, and then they leave kasi walang plantilla positions. So we're hoping na madagdagan sila and magkakaroon tayo ng additional plantilla positions kasi kailangan talaga natin. Itong mga trenches na ito, active, tsaka yung mga volcanoes natin, mga ine-expect natin na gagalaw-galaw palagi itong mga ito. Yes, yung mga trenches natin since they're active, we expect them to every now and then magkakaroon ng paglindol and sometimes may mga malalakas na lindol katulad nung nangyari kahapon. We have 6 trenches and more than 180 active faults and these are all capable of generating light to major. Kahapon that was a major earthquake and yung mga trenches natin capable of generating great earthquakes. So when we say great earthquakes, these are magnitude 8 and above earthquakes. Kasi sinasabi nyo, yung mga trenches natin, talagang lahat yun capable of 8 plus. 8 plus. Oh. That's right. Director, would you recommend sa LGUSO to still postpone yung classes given the expected aftershocks for the next few days? It's really up to the LGUs. Kami naman, hindi naman kami nagre-recommend ng cancellation of classes. It's really up to the LGUs within their purview. Tayo, nagbibigay tayo ng scientific data, but it's really up to them. Yung mga Pero paano volcanoes, direct, ilan bang volcanoes natin na active pa hanggang ngayon? We have 24 active volcanoes, but right now, 4 na vulkan ang may mga activities like Mayon Volcano, nasa alert level 3, Taal Volcano, nasa alert level 1, Bulusan Volcano, nasa alert level 1, and then Canlaon Volcano, nasa alert level 2. Ayun, may mga alert levels yan. Oo. I see. Nabanggit nyo lang na, ewan kung pagkakaintindi ko tama, nagbibigay lang kayo ng data or advisory sa LGU, ganon? Or sa Yes, DepEd? that's right. It's sa kanila yung mandate. Sila yung mandate na to postpone, to cancel the classes. Yes. I see. Well, yeah, that is true. Kasi may mga napapanood natin sa pelikula, di ba? Minsan, ang bida ay ang direktor ng PBOX, ganyan. At makikipag-away yan dun sa mayor o kung sinong politiko o kung sinong bureaucratic official. In real life, hindi po ganon. Yun ang sinasabi niya. Advisory lang Advisory kayo. lang and recommendation. Like dito Kasi sa you have all the data eh. Nasa inyo. That's right. Pero based on the 7.9 po, so gano'ng kalakas pa yung mga aftershocks for the next few days? Yeah. Kasi kung malakas pa ho,
magandang guide yan for the LGUs, no? So, Hindi natin masasabi kung, basta ang in-expect natin, the maximum aftershock would be magnitude 6.8. Pero again, normally, habang tumatagal, humihina yung mga aftershock natin and kumukonti. Tsaka ang dami na 1,000 something. Oo, dami grabe. ng aftershocks pala. Yung sa Cebu nga, magnitude 6.9 earthquake, in 24 hours nakapagtala tayo ng more than 2,000 aftershocks. Wow. Ito, in 24 hours, halos nasa 1,055, halos kalahati nung nasa Cebu. Ang mahirap sa aftershocks kasi pag humina na isang struktura, nagkaroon ng lamat o nagkaroon ng kompromiso na, yung baka aftershocks are the ones that finish off a certain structure. Kaya nakakatakot pa rin balikan, kailan Yung mga layuan pa rin. buildings na yan. Oo. Director, sa Manila Trench po, kailan po ang expectation nyo lang? Puti on the spot. Oo. Kasi naalala ko, panahon ni GMA, may lumabas na JICA report, no? We were being prepared. Oo. That was for the West Valley Fault. West Valley po. Okay. Yes, that's yung magnitude 7.2, the big one, was coined. Pakiulit nga, ano nga ba yung West Valley Fault? Yung West Valley Fault, ito yung fault na nanggaling from Bulacan all the way to Cavite. It's around 100 dumadaan kilometers sa long. Tatamaan yung mga dams. White Plain din. sa Tsaka yung Bulacan, maraming subdivision. Anong at expectation ba ho natin dyan sa West Valley fault na yan? It's the maximum credible earthquake magnitude would be magnitude 7.2, and if that happens, this was in 2004 study, may around 33,000 casualties. Yung mga nakatira dyan sa ilalim ng West, saan bang from Bulacan to saan yan direct? Cavite, sabi niya. Cavite? Bulacan, Saan dumaan? Marikina, Quezon Yun. City, Marikina. and then Pasig, Taguig, Muntinlupa, Laguna, all the way to Cavite. Ayun. Dati kasama yung Makati, but hindi na ngayon kasi yung 5 barangay na sakop ng Makati ay nalipat Nasa sa Taguig na. Tagig na. Hindi, per geography lang po yun eh. Hindi naman talaga. Naroon pa rin siya. Pero Iba lang tatamaan pang- pa rin ng mga. That's right. Hindi naman Tatamaan nawawala pa rin yung yun. fault. Hindi naman nawawala yung trace ng fault. Yung Yeah. barangay lang na nilipat sa Taguig. Yung barangay lang Yung mga ate mo. apektado. May mga indications ba? Is there any scientific basis to mga indications na ito na yung mga sinasabi nila tungkol sa movement ng mga animals, etc. and everything? Is there Well, such a thing? over and above that, di ba sabi nyo kanina, Director, na earlier this year, dyan sa may Davao or something, nagkaroon na ng minor earthquake. Yung mga ganun, pwede bang indication na yun na, baka may malapit ng darating o hindi pa rin? Hindi rin. Yung earthquake swarm sa Cotabato Trench Cotabato. early this year, yes, ay 180 kilometers away from the epicenter kahapon. So, malayo po yun. Mahaba lang talaga yung Cotabato Trench, kaya Okay. anong part nito ay pwedeng. Pero yung sinasabi niyo po na unusual animal behavior, Yes. Yun, yung sinatanong ni Kong Jonat. hindi po tayo nagsusubscribe dyan kasi hindi po yan scientific. Yung sinasabi ng mga tao, kaya pala tumatahol yung aso ko kasi nagkakaroon ng lindol. Kahit wala namang lindol, tumatahol talaga yung aso. Now, Tinatahulan ng aso namin yung pusa sa kapitbahay. now Walang problema. kung yung aso natin mag-meow at saka yung pusa natin tatahol, Ayan, matakot di ba ka na na- dyan. pwedeng Kung magkaroon ng congressman natin nagmeow, delikado na tayo. Matatanggal. So, Director, wala namang trenches doon sa sa Senate or sa House. Wala naman ho. Wala na. Oh. Anyway. Well, maraming salamat, Director Dr. Teresito Bacolcol ng Tor ng FIVOX. Antabayan niyo, maaaring tawag-tawagan po namin kayo kapag itong mga susunod na araw para sa iba pang balita. Okay, salamat po. Salamat Maraming po. salamat din po. Okay. Thank you. Yun po, si Director Teresito Bacolcol, Director ng FIVOX. Yan ang mahirap sa lindol. Hindi naman natin mapipredict talagang talaga. wala. But they have instrumentation, they have the Yes, technology. Dapat yan alagaan ng FIVOX talaga. Ngayon Hindi, yun pareho yan. Pag-asa, Pag-asa, at saka FIVOX. Yan ang mga talagang mga importante. Yan ang every year tinatamaan tayo. At mahirap din ang Earthquake kanilang and, trabaho bagyo. because
they would have to be, they would rather err on the, yung Very, very tagabantay. conservative. Ano yan. Kailangan nilang work outin ng mabuti. Hindi pwedeng maging, kailangan kalmado ka dyan. Hindi ka pwedeng maging ka dyan. We are under attack. Hindi tayo pwede ganun. Hindi pwede yung mga Hindi, parang Joel, isa lang yan sa mga dapat i-address, no? Kailangan i-educate pa rin yung community. Yes, always. Lahat, oo. Para paano magre-react sa isang earthquake and also typhoon. Okay. No? Kaya kami sa UP Vanguard, Oo. sinusulong namin noon pa yung i-replace na yung ROTC with Citizen Service Act, Okay. requiring everyone to render citizen service. Of course, they will be educated kung paano Right. paano gumalaw pag may crisis, yung natural crisis katulad ng earthquake, no? Bagyo, Oh, that's good. Oo, marunong totoo, mag-first oo. aid, lahat. Oo. Actually, yan ang trabaho not only of the schools, etc. in the communities, but basically, ang main dyan is the OCD, Civil Oo, Defense. Office of Yes. Civil Office of Defense. Civil Defense, talagang yan, every day of the year, dapat meron silang Oo. ganyan na work. Manong, yun nga yung yung point namin, no? Yung sa Citizen Service Act, hindi lang military ang magkaka-reservist. So lahat ng Lahat law ng- enforcement agencies magkaka-auxiliary support na, service na. Oo. Military kasi tawag doon, reservist. Pero ito, mga auxiliary reserve. Oo. So OCD, wala kasi talaga silang tao eh. Wala. And ang kagandahan Volunteers kasi ang nangyayari doon. Oh. pag nag-undergo tayo ng Citizen Service Act, lahat, walang exemption. Oo. May You have to belong. PWD ka, oo. May ibang, kasi May ibang productive role, member oo. ka pa rin, may role ka May pa role rin. ka pa You have to Oo. belong to either the reservists or the auxiliaries. Yeah, so tatamaan ka pa lang, or tinamaan ka na, alam mo yung gagawin. Ayun. Habang hinihintay mo yung mga rescue. Kamusta na yung... No? Ang mga active dyan, aside from the reservists, Reservists. ang mga active dyan yung mga fire. Yes, yes, Oo. yes. The, May fire auxiliaries. brigade. Yes, Auxiliaries yes. sila. Yung Oo. mga volunteers. Volunteers. Karamihan yan sa Filipino-Chinese sa mga Yes, kapatid community. natin. Yes. So ito, gusto natin i-formalize. No? Kasi Akala ko formalized na yan. Akala ko hindi pa formalize na, manong oo. tinanggal nga niya, kaya nga kailangan bisitahin natin si Presidente para ibalik sa LEDAC yung Citizen Service Act. For 6 months, nakalagay yun pero medyo tinanggal nila. Oo. Pinalitan ng ROTC. So, Pero ano yan Yan ba yung return? lalabi namin. Oo. Lalabi supposed to namin. be when we had the National Defense Act, which was long time ago. Exactly. Commonwealth Act number 1 pa. Na-workout na dapat yan. Kailangan palitan na actually yung National Defense Act. Kasi Commonwealth Act number 1 pa yan. So madami ng Nangyari. learnings at Oh. nangyari. Kaya nga, isa to sa sinasabi namin, yung Citizen Service Act, para mas maging productive naman lahat. Hindi lang nakatrain for external defense, pati doon sa mga concerns sa Right, bansa. Hindi, May kaya nga, disiplina sila. Yung mga Ang ganyan. Especially, Yes. tayo sa lindol at typhoon. Ang maganda talaga dyan is each and every citizen should belong to something. Yeah. Exactly. Oo. Tama po. To some organization Para bang may card ka or whatever. Tapos Yes. pagka nagkaroon disaster, alam mo na, ito ang papel ko Yes. sa magre-report. Oo. sino Sa saan ako OCD tatawag. ka, sa DSWD DOD ka, yung ganun. DPWH ka, kasi engineer ka, well organized. So yun ang gusto That lang would be naman great. natin. Yung magandang sistema yun. Oh. Yes po. There was an effort. Before. Meron na yan And Actually, bago mag-COVID, halos may house version na. Ano na lang sa plenary. Na-sidetrack na-sidetrack because of COVID. Panahon so, buhay namin. Para rin yan yung nuclear Panahon pa ng kapong-kopong, meron ng ganyan na programa. Kasi nga, i-amend dapat yung Commonwealth Act Yes. number 1 na yan to include everything. Pati yung sa civilian sector. Correct. Isipin mo, Commonwealth pa yun? Hindi pa tayo pinapanganak. Hindi ang akin naman, hindi ba na-sidetrack yan, lalo nung, nung Na-sidetrack panahon ni President na-sidetrack Duterte nung nagkaroon ng LCAC at Yes. anti-communist movement as well as yun sa China. Alam mo, na-sidetrack yan basically nung nagkaroon ng tungkol dun sa militarization. Right, oo. Yun ang naging issue Hindi naman dapat ganun pero hindi yun isa lang yun sa mga sector na ifo-focus. True, oo. Pero talagang more on disaster resiliency. Maybe ngayon, Oo. magandang Hindi, buhay. nasaan na yan, ngayon yan?
Nasaan na ngayon yung ano? Wala actually. Kaya maliligaw nasa kami sa LEDAC yan house ngayon. Bisitahin namin si Speaker D. And then of course, we'll get the support again of the President. No? Yes. Kasi it's about time eh. Parang kabataang barangay Oh, effort parang ito kaba- no? parang kabataang na lahat barangay. Lahat, will yan ang have whole their of the role nation talaga in the role, society. oo. No? Lahat mayroong papel. Lahat Oo. mayroong papel. Kailangan rin, may focus rin sa cyber. Yes. No? So part ng Citizen Oo. Service Act yan. Kasi yung cyber and disinformation campaign, wala eh. Very prevalent na Wala. eh. So, At saka yun, walang organized na effort. exactly. Ang importante kasi, meron kanya-kanya, pero mahirap yung kanya-kanya eh. May DICT, may, may cyber PNP, at yung may mga telco. May kanya-kanyang wala talagang maganda yan, ano talaga. Oo nga, ipupush. I-update ko kayo. Nagawa na yan dati. Unfortunately, kailangan lang talaga i-push. Medyo na sidetrack. Ilagay sa LEDAC yan. Right. Dapat ilagay na sa LEDAC para mapabilis. For the second session of the 20th Congress. This 20th Congress. was yun lang, Manong. Kailangan namin tulong mo kasi hindi siya politically palatable to our lawmakers. Eh. Hindi, tsaka hindi sexy yan eh. O yun, Right. hindi nga sexy. Yeah. Hindi yan Kaya, mga- Hindi, pero ito kailangan talaga tama itulak. kasi sa mga ganitong sitwasyon Yes, di ba? yes. And I think in Japan, ganito and everything. So, Meron silang elementary pa oo. lang, high school Oo. pa lang. Ayan, and then college, Oo. no? And then yung registry maayos, may allowances. per No? community, sa mga communities kasi sa halip na nagrarayot. Nakita mo ba yun? Oo. Prevalent ngayon yung nagrarayot, yung naghahabulan. Naghahabulan, Mga kabataan yun, nagbabatuhan. ha? Oo. Sa mga iba't ibang... Doon naka-focus. No? Oo. Grabe. Pati madami na mainit ang ulo. Oo. Wala nang disiplina. But again, bago tayo matapos mag-break, my heart goes out to the teachers na lumabas yung film clip kanina na nag-alaga doon sa mga bata. Yeah, saludo tayo doon. Dapat bigyan ng mga I'm sure medalya yan. takot din sila. Bigyan But yung ng- training, yung drills, talaga nang ibabaw at proteksyonan yung mga bata Tama, habang tama. naglilindol. Ako rin, I Dun agree, I agree. Siyempre, sa iniisip eskwela din nila, pamilya nila. Mga Yes, ano, yes. Pero they were there. Very good. Anyway, magbabalik ang karambola. Break time check muna kami. 9 o'clock ng umaga po. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Nagbabalik ang karambola sa DWIC. Good morning po sa inyong lahat. Ito po si Joel Aksamana. Kasama po natin ay si paring Kong Jonathan De La Cruz at si Astro Del Castillo. Yes. Hindi ko na tinawag na Professor. Ang ating Tumatanda ako kaibigan, eh, si pag Professor professor Conrad Banal. Yun. ay medyo masama ang pakiramdam pero bukas Get well, get well. Get well. Good Vitamin morning. C. Well, mamaya meron tayong panauhin pero Yes. wala pa ngayon. In the, Pero in the meantime, parang may Joel. babatiin sana, Yes. may babanggitin sana ako yung hindi sa kanina binebate ko si what's his name si Director Bakulkol na dapat proactive medyo mas malakas ang dating nyo pag-advise sa LGU na Hindi siya gagalaw hindi, doon. pero ang akin naman kasi, ang konteksto ng aking katanungan na gano'n, sila yung nakakaalam ng technology, especially, eksperto sila yung aftershocks at kung may susunod pa, ganyan. So, it is well within your ambit. Science kasi sila Science sila na yan ang masabing, basis ng Governor, decision Mayor, maker. medyo siguro wag muna nating wag muna tayong mag-classes, wag muna tayong for the next 2 days or 3 days kasi bahir tayo sa aming mga siyensya sa komputasyon ay baka meron pa mga aftershocks na dumating. Or hindi, you cannot go on a limb that far. Kasi baka mamaya alam mo Yun naman, ang kasama sa trabaho eh. gagawin, baka mataranta yung mga tao. Pero, we can always say na may mga asahan ho tayo, mga aftershocks. Oo. Malalakas pa rin ho dito. Kung nanggaling ho tayo sa 7.8, pwedeng bumaba sa 7.2 over a period of time. Ganyan yan. Baka pwede nilang gawin yung gano'n. Yun. Oo. In the meantime, paring Joel, Professor Yes, Astro, pare. magandang binabanggit din ng ating mga
mga kababayan dito sa ating mga text messages, maliban dun sa pag-ano muna ng politika tungkol dito, sa nangyayari sa ngayon para isang buhos tayo na tumingin kung paano natin ayusin ang ating sitwasyon lalong-lalo na sa Mindanao. Sabi din itong mga nagte-text sa atin, tigilan na yung tungkol dun sa palabas nitong 18 bodyguards na ito. Kasi sobra-sobra na eh. Meron na, gaya nga ng binabanggit natin parang Joel, Prof, nung isang linggo pa, ito naman, mayroon ng report na naibigay sa ombudsman. Let the ombudsman and the NBI, the investigating agencies, take care of all of these things. Huwag na yung palabas dito. Isipin mo, pumunta sila sa Senado pala, kahapon. Hindi, ang kanilang palabas ngayon, inisnap daw nila yung pahiring ng Tulfo Committee, yung BRC. Blue Ribbon Committee na si Senator Tulfo ng chairman. Na tinawag sila. Pumunta sila sa Senado, nag-press conference pa. Bakit pa natin papakinggan itong mga ito? Iba-iba na nga sinasabi nila. Hindi tumuloy doon? Hindi. Pumunta sila doon sa press conference, sa may sarili silang press conference. Why should we give them that kind of platform? Nakakagulo na sila. Iba-iba. Nung umpisa silang pumunta doon, after the Gutesa problem issue, nung pumunta sila doon, nagbigay sila ng affidavit. They all signed. 18. One affidavit for all of them. Tapos tinawag sila kasi hindi pwedeng pare-pareho kayo ng sinasabi, 18 kayo na parang personal. Affidavit kasi, personal knowledge mo yan eh. Oo. Hindi naman pwedeng lahat kayo, isa lang, ganito ginawa nyo, ganito. Ngayon, ang tagal na nito mas matagal pa ito kaysa dun sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Yung kanilang formula. Tama na. Ibigay na natin sa investigating agencies to. Huwag na natin silang bigyan ng plataforma para lalo pa silang nakakagulo. It's not, Pero pumunta pala sila sa Senado. pumunta sila doon, nag-press conference sila. So, tapos sinasabi ngayon, mayroon pa kami maraming sasabihin, etc. and everything. Sinabi nyo na sana noon pa. From the very start, di ba sinabi natin kahapon, parin Joel, kung kayo ay mga nagsilbi talaga sa bayan at ang iniisip ninyo ay makakapagsilbi pa kayo o nakakatulong sa bayan, nung kayo ay hinire, na ginawa kayong mga bodyguard, at alam nyo pala na itong dala-dala ninyo ay puro galing sa kung saan, nag-report na kayo from the very start. Nung pa lang. Talaga sinabi na ninyo, hindi kami papayag o papayag kami pero ganito. Binulgar nyo na. Ba't kayo naghintay para mayroon kayong kampanya? Parang gano'n na lumalabas eh. So, magiging appeal na lang natin na doon na lang sa proper venue magsalita. Doon na lang... At saka wag ng patulan. In other words, pumunta kayo doon kung gusto ninyo talaga makatulong kayo, sinasabi ninyo na mayroon kayong pagbabalik loob, may konsyensya kayo, etc. Pumunta na kayo doon at magtapat kayo sa investigating agency. Kasi may report na yan. So, nasa ombudsman na, Ombudsman at saka NBI. Tinawag sila sa NBI, hindi rin sila nag-ano doon. Hindi rin po pumunta sila pero iba-iba. Oh. Iba-iba ang kanilang yung bang may sariling diskarte, hindi pwede yun. Pinaglalaroan ninyo ang taong bayan? Pinaglalaroan ninyo ang batas? Kung talagang kayo ay masugid, na pumunta kayo doon. Yung hindi kayo kasama sa isang kampanya na ang gagawin ay lilituhin ng taong bayan. Huwag yun. So, ang apila mo, Kong, is dapat walang bodyguard trench. Wala. Para hindi tayo mayanig. Mayanig. Hindi yanig nila eh. Wala nang yanig eh. Ang nila, nung first time, may mga binanggit sila mga pangalan. Itong nagdagdag sila ngayon. Nagdagdag. Lalo nasira tuloy yung Paano narrative. nagdagdag? Nagdagdag sila ng narrative. Yung script nila na update Nag-update sila, naglagay ng mga pangalan. Parang nangyari, unang lang lumabas sila. Meron mga points to sa naratibo na medyo nabubutasan na. Oo, So, nung butas na itong butas. pangalawa, Lalo- lagyan natin ng patsihan natin Band-aid. yung mga butas na to. Lalo Ang nagka-problema. problema sa mga ganyan, pag ginawa mo yun, lalong nasisira, Oo. gumugunaw yung narrative mo eh. Kagaya niya. I know that for personal experience sa communication. Huwag ganun. Sa Bro. communications. You stick with the one narrative at simplehan mo kung pwede. Oo, kagaya niyan. Dapat Yung yan eh, sinasabi nila na nabigyan sila. May mga nabigyan sila, etc. Yung tatlo doon,
Wala pa sa Kongreso, no? Nung Senator Senator Tito Soto, wala. Wala pa yan. Tapos yung sinasabi nila na pinagbigyan nila na tao, patay. Patay na pala Patay yung na tao pala. na yun. Oh, pangalawa, Congresswoman, dating Senador Leila de Lima, nakakulong nga eh. Wala pa siya sa Kongreso noon. Tapos si Terry, Congressman Ridon. Sabi niya, wala pa ako sa Kongreso niyan. Dapat ako mambibigyan. Kung sakasakali mang magbibigay kayo. Di ba? Ngayon, Even yung pare, yung si Father Flavi, sa Mission House, dinala sa may address sa Quezon City. Oo. Ang SBD, walang Mission House doon. Di ba yung bang... Oo. Baka, again, maaaring iba lugar lang napuntahan nila. Hindi doon. Di ba? Oo. Yung bang... Pagkatapos, eto pa, nung doon sa original affidavit nila, pati si Senadora Loren at saka si Senator Villar, Oo. nabigyan. Nabigyan. Ngayon, tinanggal nila. Ngayon, binawi nila. Binawi nila. Hindi, nagkamali. So, medyo may problema Kami kasi tayo sa bilang business and academe, Mm. hindi na kami masyado nagpa-follow kasi Precisely. Yun na nga. Hindi na talagang, pinapatulan, hindi na pinapansin. focus na kami Pag sa gano'n, oo. sa kailangan ng Ang ekonomiya. problema naman sa media, sa mainstream media, pag sinabi mo wag nyo nang pansinin, baka tawagin silang bayaran. Ayun, yun pa. Tatawagin kayong bayaran. Nagalit tuloy ang mainstream media. Yun, maraming ganyan. Pero ang ibig sabihin ko lang, ito naman ay isang advisory lang sa ating mga kababayan lahat. Mag-focus ho tayo dun sa nakakatulong sa atin. Hindi itong mga ganito na paiba-iba. Alam naman natin kung ano talagang nangyayari. Tapos dyan. may ano pa, aside from 5 million each na pesos na kanilang ano sa kanila parang pabuya, meron silang cellphone na iPhone. Pero yung modelo ng iPhone na pinakita ni Sarge, Oo. hindi pa pala na ilalabas nung taon na yun. It was really released yung hindi ako magaling sa iPhone na 16 SE or something. Was released a year later pala. So medyo Anyway, lalabas yun ng valid yung katotohanan. timing. Yes. Oo. Oo. You go to the right Basta importante sa amin sa business, Oo. magkaroon ng win-win solution. Pakinggan both sides. Pero kailangan hindi rin tayo maging biktima sa mga maling May taga-subaybay balita na- na katulad ng sinasabi nyo. No? May taga-subaybay na nag-comment sa sinabi mo kung Jonat na bakit noong pa lang nung nakita nyo ng maleta na kung saan galing, hindi kayo nagsalita. Yang mga pag sila ay kung ano man lugar ng serbisyo ng armed forces, yung mga yan yes sir. They follow orders. They are a culture of di ba? A culture of following orders and not questioning them. Ngayon sila nagkaroon ng konsensya. How long have you been out of the service? How long did you stay in the service? Marami sa kanila dishonorably discharged nga eh. Yun ang problema. But anyway, let it be said na ito iniimbestiga na yan. Magbigay kayo ng inyong mga affidavit kung meron man kayong sasabihin, ilagay ninyo sa tamang ayos para tama yung pinupunta natin. Hindi yung ito pa lang dito kayo naglalagak ng kung ano-ano, hindi nyo naman pala sinusunod yung sinasabi ninyo na meron kayong sasabihin na naaayon sa batas. Sa mga akusasyon naman na bakit ayaw niyo bang malaman ang nangyari sa flood control issue at ano? Kaya gusto ho namin malaman. Kaya nga meron ginagawa ng nag-iimbestiga ombudsman, eh. DOJ, yung mga korte. Pumunta ho kayo doon. At maintindihan na. Kasi, gaya na sinasabi ni Astro, nakakagulo na yan sa pamayanan eh. Lalong-lalo na sa investors at saka yung mga gustong magtrabaho ng naayon sa ating kalakaran dito sa bayan sa natin. totoo lang na turn off ang mga tao na dating yung lalo nasisira yung institusyon, nadadamay yung iba na institusyon ng gobyerno natin na we're trying to keep as much as possible. Nagagamit sa mali. Oo. Ngayon sinasabi. Which is exactly the same. Kaya nga yung sa Senate ngayon, there is a call and has been a continuing call since 3 weeks ago na sana, yung sinasabi mo kanina, Astro, may pong magitna. Ang papagitna doon, sa tingin ko, sila-sila rin. Ibig sabihin ko, their consciences should visit them once and for all. Silang lahat na nandiyan. Ano bang gusto natin mangyari sa institusyon natin at anong gusto natin mangyari sa bayan? Di ba? Because we are talking about the Senate as an institution already. Ano na yan, ha? Talagang ang sa taong bayan sa Senado, bumaba.
Sana talaga magkaroon na sila ng self-realization. Ang tagal na to masyado. Oo. Ang tagal ko na rin sinasabi, sana rin may voice in the wilderness. Pero parang wala nga no? Or may kaunti. Hindi ko lang siguro narinig. But sana makakita na ng walang mali sa to. Win-win solution. Kasi kami sa business, no? Laging kahit may corporate battle sa board, corporate board na away, at Hindi the end of ganyan. the day Hindi may umabot win-win sa- solution oo. Sige, demandahan tayo. Pero of course, dapat ni maapektuhan yung mga nasa baba, lalo yung mga empleyado. So sana ganung formula ang manumbalik sa Senado. In the face of all of these things, kahapon nga, kausap namin si Attorney Cayosa. At sinasabi niya, okay, may mga various interpretations of the law, etc., etc. But the fact is, we have to go as a people and even as an institution, in the case of the Senate, what you call the doctrine of operative fact. Ibig sabihin, ano ba talaga ang realidad sa sitwasyon sa ngayon? Kasi kung ikaw ay isang Senado, you are half of the Congress, the other half being the House of Representatives. How are you supposed to work as an institution, half of that? Kung hindi ka kinikilala nung katapat mo, yung partner mo, hindi ka makakatrabaho. Hindi ka kinikilala nga eh. Ang kinikilala yung kabila eh. Oh, in the same manner, kung ang kasama mo rin, in the case of executing laws, etc., and everything, even in investigations, the executive branch, kung hindi ka kinikilala ng executive branch, paano ka magtatrabaho? Magtatawag ka. Even your own employees, in the case of the Senate, hindi ka na nga kinikilala. Di ba? It's about time. Sabi nga, Meron kami mga staff na kinikilala kami. Manong? the doctrine of the operative operative fact. How are you supposed to operate as an institution? Yun ang workout. Even in the case of corporations, naglalaban kayo in the case of corporations. Kung yung isa, kaya nga nagkaroon ng in the case of the Lopez Group, di ba? Piki, Nagkaroon na sila ng Piki versus sina Gabi. After a while, nagkaintindihan na eh. Kasi, hindi po pwede yung ganun eh. You cannot have that kind of an arrangement. And even, in a sense, even the incumbent, the voted Senate President Alan Peter Cayetano, has in a sense accepted the fact eh. Ang sinasabi niya, ito ang ating solusyon dito. Let us jointly sign the checks. Dalawa sila pipirman check eh. Sabi niya, siyempre, sabi ni acting Senate President Pro Tempore, hindi ho pwede yun. In fact, your own Senate Secretariat, the employees of the Senate, and even the organization of the employees have already said, we recognize the group of the acting Senate President Gatchalian. Sabi nga nung isang abogado dito sa sabi niya, meron hong kanta dyan. It's time for us to go. Okay. Meron ba talagang ganong kanta? Hindi ko. Baka luma na. I-google natin. I-google mo nga. Ang nangyayari, I think, kung Jonat, kasi meron akong mga kakilala na talagang Meron. mangyari Taylor Swift. mangyari sila'y galit. Anong tawag nila, this word is being bandied about since this, yes. at even before, kahit na last year pa, ang tawag nila, tyranny. Tyranny of majority, tyranny of the minority, tyranny ng mga kasalukuyang nakaupo, tyranny ng magugulang, tyranny ng sobrang gulang, pinakulong pa nga ang aming tatay. Yan. Ayan. So, itong mga to, ang tingin nila, tyrants kayo eh. Kayo ang, lahat itong nangyayari, ay kagagawan nyo, machinations nyo, yung tyrannical machinations nyo, kinulong nyo na nga tatay namin, tapos itong magiging Yes. pamilya niya na maaring magsilbi sa bansa ay tinitira ninyo rin. So, paano ang sagot doon? I mean, what I'm saying, malalim. It's not just the Ganun na kalalim talo na kayo yun eh. o numbers o... Tama yun. Talagang malalim na yan. But in the final analysis, isipin natin yung
Pagkalahatan. Pangkalahatan. Mhm. Makakatulong ba ito sa ating ano o hindi? Of course, you are free to speak up your mind, Sabi na, etc. kaya, madaling pangkalahatan dahil nangingibabaw kayong nasa Okay. puder. Oo nga, nung magagawa natin is the situation. Di ba? Hindi ka naman pwedeng araw-araw So, ganun paano ang yan, gagawin. Manong? Paano matatapos yan? Oo. Joel. Di, May pumunta na ba sa Tingnan mo yung isa, Supreme mga Court? pag-iisip pa Manong? lalo na nung kabilang Kong John? kampo. Hindi, Hindi ako sang-ayon sa'yo. Lahat ng basura namin, ilalagay ko dyan sa opisina nyo. Oh, Yung ganun okay na. sila eh. Pare, Merong ganun eh. may ganun. Magiging ano na yun. You're familiar with Sa Davao that. yata Yung sa yun. Davao. Ang ano dyan, ang ibig Ibang, sabihin, pag ganyan ang takbo ka na attitude isip mo at ang workout mo, Ibang ano. self-defeating yun. There is a time for those things eh. But for now, ang importante, makita mo kung ano talagang dapat. What is the reality on the ground? Anong gagawin mo? Di ba? Paano If you are a tayo public uusad service, dito? Oo. Paano? Totoong mayroon kang ngit-ngit na ngit-ngit. Oo, kahit ngit-ngit siya- na ngit-ngit. Of course, you can understand that. But there is a limit to all of these things. Because there has to be some Tama naman. common operation. Masyadong dragging na Hindi to. naman pwede yun. Hindi naman pwede yun. Hindi naman ikaw ang nakaputer at this point in time. That's can the only say- reality. That's the reality. Hindi mo naman pwede ipagpilitan yung gusto mo. Hindi nga pa pwede yun eh. As far as these things are concerned. So may pumunta na ba sa Supreme Court? Meron, yung isang teacher. Oh. Meron. Ewan ko kung ano yun, the Supreme Court will act on that petition. Pero Manong, yung tanong mo, kung may kanta na It's Time to Go. Yes. Kaya pala hindi natin matandaan eh. Pangbago pala to eh. Si Taylor Swift ang kumanta. Ganun. Pang Gen Z. Gen Z. Oo. Gen Z. It's time to go. It's time to go. Oh, yes. So, meron. Yan yung mga alam nila Drew. Nila Judith. Yan ang By mga... the way, mga daw sa Taylor a Swift. bit of sa YouTube din, sa social media nakikita nyo na may event it's about tungkol sa June 12 and all Yes, that. yes. Andun yung Chinese ambassador, Yeah. everything. Andun si First Lady. Andun si Last year to. Hindi, kahapon. Kahapon. Last former Senate President Cayetano. Okay naman sila ni First Lady at Wala. That should be So, the ayun case. na, parang nalalaman Well, ni Alan ni Senator Peter. The point is, there is a limit to yung ganun eh. And then things will run out, work out things properly, etc. And I hope this will be faster than we expect. Okay. Anong event yun? It's here. It's Pero kahapon. yeah. Sana talaga magkabati sila. Magkaayos. Of course, we don't know what they were whispering to each other. But okay. Ang naman daming nakangiti kailangan and everything. priority. Ang dami. Yeah, that's another bansa. thing. Ang daming kailangan i-priority. Yan ang sinasabi mo na hindi na isama doon sa civil defense activity. Malaking bagay yan. Kasi hindi nyo maiisip yung mga yan kung nandito kayo at loggerheads kayo sa isa't isa. Hindi. Kasi ang pinaka-immediate dyan ngayon, as far as the mandate of the Senate, for example, is concerned, yun tungkol dun sa promotions nga, yun ang alam mo, immediate sundalo. yan. Promotion ng sundalo. Hanggang ngayon, hindi umaandar yun, ha? Hindi umaandar Gobyerno. yun. Promotion ng mga nasa gobyerno, maabutan sila ng retirement. Oh, Di ba? kasi magbe-birthday yun eh. Di ba? Magkakaproblema tayo. Promotion ng mga nasa gobyerno na mga foreign service officers. Yung mga ganong klase. Di ba? Mga director level. Okay. Kasi ano yan all of this go to the CA, for example. May mga workout. Lalo na sa Armed Forces. Armed Forces, importante. We have to move forward. Anyway, magbabalik ang karambola 9:30 ng umaga. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Ang himpilang may todong lakas. Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Nagbabalik ang karambola sa DWIZ. Ito po si Joel Aksamana at kasama po natin si Kong Jonathan de la Cruz at si Astro del Castillo.
na tayo pinapalad at nasa linya natin via Smart si ang chairman ng Philippine Red Cross at dating Senador Richard Gordon. Senator, kamusta po kayo? Morning. Good morning. po. Ito kami problema. I'm in the middle of a conference with my staff all over the country para malaman ko ano nangyayari. Okay. Yan po, yan Report. din yung itatanong namin. Kamusta ba po ang ang ginagawa ngayon ng Philippine Red Cross diyan sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani? Marami kami. Sino ba ito? Si Jonathan? Hindi, si Joel Laksamana po. Pero Good morning. andito rin po si Kong Jonat at saka si Astro. Talaga hindi Del ko Castillo. nakikita yun. Madilim yan eh. Pero okay. Okay. Yes. Alright, okay. Tapos na. Kumusta naman? Alam namin na busy-busy ang Red Cross. Oh. Right now, you're calling me in the middle of kabilisan natin. 31 dead ang nakita namin so far. Okay. 31 dead. And then, yung Red Cross operation sa full gear ngayon dyan sa bandang Cotabato, Davao at ibang areas dyan. Sen? Ng Davao hanggang Sulu. Oh. Uy. Oh. Naramdaman nyo hanggang sa Sulu eh. Sambuanga, naramdaman yan. Leyte, naramdaman yan. So all our chapters are mobilized. But ang concentration, kung saan ang tama, doon sa Sarangani, Jensan, Davao City, may mga tama yan. May mga tulay na bumagsak sa Davao City. That means that is lifeline that is interdicted. Kailangan magawa kagad dyan, kundi di makakapasok. Ang pagkaalam namin, ang Jensan at Davao Airport is not taking civilian traffic right now. I have to confirm that. But as of last night, as of early this morning, yun ang report sa akin. Paki-confirm nyo na lang. Because importante yan. Dumarating ang mga C-130. Walang civilian traffic. Alright? In the meantime, some hospitals, nag-feeding na kami doon. Yung mga hospital na natatakot yung pasyente, naglagay kami ng mga tents para pagdating ng tulugan, nandun sila sa tent, wala sila doon sa pwede bumagsak sa kanila. So, we have several tents tinayo na at tumigil muna kami dahil binalik na uli yung mga pasyente sa loob ng hospital. Mga hospital. Alright? But we're still watching because may mga aftershock. Ang iniingatan natin yung aftershock. Maraming mga building nag-iba, pero maraming building na nilalagnat. Malalaki ang cracks, so pwede bumagsak yan. That's why I'm calling on DPWH na tsinga kaagad, sabihin na kaagad, i-cordon off muna yung mga building na natamaan para wag munang papasukan hanggang mabigyan ng clear sign na pwede na silang bumalik. Ayun. Pati mga eskwela. Kahapon may nakita ko sa Mayan High Elementary School, dyan sa Davao Davao City, meron ako nakita na yung mga bata nasa labas, meron rin mga bata sa isang shed na walang dingding. Bumaksak yung shed, kaya pinag-check ko ngayon kung may nasaktan doon. Ayun. So yung mga ganyan, dapat malayo pa napag-aaralan ng mga DepEd para hindi pupunta yung mga bata doon sa mga gusaling pwedeng bumagsak. In fact, doon sa isang malaking eskwela na bumagsak yung building, patagal lang condemn yun, 2019 pa yan, pero hindi pa giniba. Dapat talagang giniba na yun noon pa dahil baka may pumasok doon, may masasaktan pa. So yun ang mga situation natin. Medyo organized confusion pa because siyempre maraming nagkakagulo. Ang inaingatan ko, tama yung sinabi ko kagabi nung in-interview ko, marami pa tayo hindi nakikita yung mga nasa lugar, mga liblib na lugar na nagkaroon katulad sa Sarangani, nagiba yung bundok, marami na dagaran doon. Yan ang hanap namin yung ngayon. I see. Paano niyo i-describe, Senator, yung yung response sa natin, yung organizational response natin kung tutusin yung mga Hindi lang naman Red Cross ang bida dyan, hindi naman kami nagpapabida. Ang gobyerno okay, ang Red Cross okay, and we just have to do our best. This is a magnitude 7.6 hanggang 8. Hindi ko malaman kung anong tama, but still, sa laki niyan, natataranta tayo dahil meron pa mga aftershock, natataranta rin ng tao. But I think we're all doing well. Natuto na tayo sa mga nakaraan. Pero dapat maganda tayo. Katulad, nagtataka ko, may nag-report sa akin, may nalunod sa beach. Diyan sa bandang Jersarata yun, o hindi ko alam matandaan ngayon. Pero tinatanong ko, paano malulunod? Natamaan ba ng tsunami yan? O nahulog ba yung isang gusali doon sa swimming pool? Yan ang tinatanong ko. Kaya medyo may chaos pa ng konti.
Senator, anong pangangailangan ngayon? I mean, para may mga taga-subaybay tayo, both private sector, mga kumpanya, at mga ordinary citizen, kailangan ba magbigay ng dugo? Paano kayo makakatulong? Kompleto tayo sa dugo. Ang Red Cross hindi kinukunan sa dugo. Kagabi nagbigay kami ng 10 bags of blood. May isang gusali na bumagsak, tinamaan yung may-ari. Yun ay tindahan ata, parang grocery. Natamaan siya ng mga glass shards. Dinala siya sa ospital, ang kailangan ng dugo, we sent 10 bags of blood na alalayan kagad ng chapter. Magaling yung chapter namin sa Jensen. Pero siyempre, nag-aalala rin sa kanila dahil 24-hour takbuhan ngayon dyan. So magpapadala kami ng suporta sa mga chapter na under the hill para hindi naman mapagod yung mga tao natin. Ang kailangan natin, huwag na kayo mag-amba. Kayo naman, para kayo mga Pilipino. Yung mga Pilipino, pagpapasikap pa, magbibigay ako. No, magbigay na kayo kagad. Magbigay na kayo. Tama. Magbigay na. Nag-aamba pa kayo eh. Di ba? Paano na may bigay, Sen? Paano nga pala? padala. Saan pa dadaan? Sa Red Cross, pwede ba tayo? Okay. Papaabot ko sa inyo kung saan Best. pwede Ay, magbigay. ayan, ito. Ayan, nakapaskil po. Oo. Ayan pala eh. O yan, kita ninyo. Kung minsan si Jonathan nabubulag yan dahil lalo pag tuyat palagi yan, nabubulag. Pero Mukhang talagang on the go. Talagang maasahan si Senator Mga Porto senator, pagdating sa ganyan. kayo nagka-quarterback dyan ng efforts dyan. Presidente ko yan eh. Hindi naman, marami akong tao. Magagaling yung mga tao ko eh. Kaya lang bugbog sarado sa sabon. Alam ni Jonathan yan. Siyempre pagka nagkakatarantahan, medyo kailangan para kang drill sergeant. Bakit hindi nyo Yes. nakita yan? Bakit hindi nyo alam? Bakit nalunod sa swimming pool? Sa dagat? Mga ganon. Yes. Isang tinitingnan ko rin. Alam mo, Jonathan, namatay yung 2 player natin. Magagaling. Nalunod Oo, sa... Oo nga. pinag-uusapan nalulungkot namin ako doon. kanina. Nakikiramay ako. Alam mo, Yes. mga bata, malakas sa loob eh. Ang lalaking bata yun, mga 6'4", 6'9". May mga Senator, undertow eh. May mga undertow. Senator, ang pangalan nila si Divine Adili at si Rene Correct. Baterbonia. Oo. Correct. Tiga Davao yun. Magaling yung mga yun. Pero hindi dahil magaling. Nalulungkot ako. Dahil mga bata yan, may magandang kinabukasan. Yes. Hindi naman gusto Nag-iimbestigasyon mangyari pa po. yan. Pero yan ang masakit. Yes. Ano po ang inyong panghuling kasi alam namin very busy, Busy kayo. Panghuling masasabi niyo Mensahe. sa ating mga kababayan sa ngayon. Huwag na kayo mag-speculate. Kung tutulong kayo, maraming chapters sa malapit sa inyo. Kunin nyo lang yung resibo para alam namin. I-report naman sa amin yan. Pero ayan na yung address sa inyo. Nang tutulungan nyo, pwede kayo magbigay. Opo. Yan. Tinatanong ako ng marami kung magpapatratang namin international appeal. In Yes. fact, tingnan nyo ang mga international agencies tumatawag na sa akin. Sabi ko, teka muna, ayokong basta humihingi. Kung kaya pa, sige, titiisin. Pero Sige. hindi ako humihingi nang hindi ko nyo makikita kung saan ko dadalhin yung pera. Yun. Okay. Senator, anyway, huling katanungan ko lang kung hindi pagmamalabis mukhang kayong magandang voice of magandang quarterbacking, voice of in the Parang wilderness na tumigil na pwedeng politika. mga nangyayaring problema sa amin sa politika sa Pilipinas. Sa Senado Ano ba ang lalo. tingin yung dapat mangyari dito? Paano ba how can we move forward? We're in very bad shape. It takes an enormous amount of statesmanship, especially on the part of some people, and I think you know who they are, ayaw pang magbigay. Nagpapalaki ng ulo. Ano? Abay, nangyari na yan. Alam niyo naman yung sinasabi ko, nung nasa sa Congress, Yes. siya naging secretary, naging speaker, nagkagulo na doon. Pareho sila sabi, may violence na rito, tinrakan na yung mga... samantalang may usapan, within 15 months, aalis siya. Hindi siya umalis, nagkagulo doon. Hanggang pinagalitan na siya ng kanyang boss, na si President Duterte, doon siya nag-sorry, binigay niya. Ngayon, eto na naman tayo. Binibilit yung bilangin yung 13. Jonathan, magaling kang tao. Ikaw isa sa mga unang scholar sa Ateneo. Yan, pinupuri kita. May nakita ka bang number 13 sa Constitution natin? Wala nakalagay doon. Majority lang of all the senators, di ba? Yes. Alam mo, magic number yung all the senators because hindi palaging buhay o hindi palaging nakukulong yung mga senador. At pag nakulong yun, yung 24 magiging 23, magiging 22. Di ba? So yung majority noon, katulad ngayon, 12. Di ba? Bakit pa pinagpipilitan niyo pa yung magkagulo? Guguluhin pa natin ang Supreme Court 13. Bakit pa pinagpipilitan pa? Itong mga ito, natalo na sila sa
sa Butuan, tama na. Maawa kayo sa bayan. May disaster tayo, tigilan nyo na. At para sa gano'n, inihiling ko na tingnan nyo yung better angels of yourself. Hindi Yes. yung katulad yan. Nagkakagulo tayo. Magpapasok ng mga, hindi ko alam kung saan galing yung mga sundalo. Unang-una, dapat sitahin yan. Bakit binigyan si Saldico ng mga Marines? Kung Marines yan. Di ba dapat talungin yun? Tapos Yes. ginagawa yung Marines, kargador ng pera. Oh, di ba dapat Right. hulihin na kaagad yung mga yan at imbestigahin ng ombudsman o ng DND o kung sino man. Dahil kailangan malaman, ba't nagkakagulo tayo? Biro nyo, lumalabas yan, dalawang Senado, isa lang ang Senado natin. Kung sino nirecognize ang Presidente at ng Speaker ng House, sino nire-recognize ang mga Dean ng Colleges of Law at yung mga nire-recognize ng karamihan, yun na sana. Nakikiusap ako sa mga kasama ko dati, natigilan nyo na para maawa naman kayo sa taong bayan para magawa yung trabaho natin. At hindi tayo napapahiya. Darating yung Vietnam President, pupuntahan kayo dyan, kakansilin yung visit. Nakakaya. Kinansel yung visit sa Senate because nagkakagulo tayo. Oh. Nakakaya yun, di ba? Maawa naman kayo sa bayan natin, bugbog sarado na tayo. Ang gusto ko sabihin, di ba ako nagmamagaling, mas matatalino sa akin lahat dyan, pati si Jonathan, mas matalino sa akin. Dapat makinig kayo sa payo na dapat unahin natin ang bayan bago. Bayan. Yes. Bayan muna. Okay. Well, yes. Maraming Maraming salamat, Senator Richard Gordon, sa inyong pag-uulat. Maraming salamat po. Thank you very much. Anytime, tawag kayo. Tumawag naman kayo pagka masaya tayo, hindi malungkot tayo. Oh, Tama. thank you. Thank Salamat you very po. much. Thank you very much. Thank you. Yeah, okay. Yan po si dating Senator Richard Gordon, ang chairman ng Philippine Red Cross Oh. at isang voice in the wilderness. Maliwanag. Richard- Classmate ni Kong Classmate John. ni Kong Hindi, nauna Jonathan. sa akin. Nauna. Tanda na yan. Hindi, kaibigan natin. Si Maganda yan. Senator. Tis- Sinensawang ka pa, Kong. Pero maganda yung pag-uulat niya. Na Yeah, maganda. obviously, he's on the ground at Siya ang incident. quarterback dun sa Siya nagwa-quarterback dun sa dyan. ano, Maliwanag sa yung commander. lugar And na- then, it's activated kagad Right, lahat right, yung mga Red Cross chapters. That's what we need eh. Hindi, tsaka Yung ang mga gusto ko ganyan, sa organized na organized. style ni Senator Senator Gordon. Dick is Action that, talaga. while his quarterbacking is on the, but at the same time, magagaling kayong tao, kayo ang gumawa niyan. Ako basta nilalagay lang natin yung direction, but Yes. there are many good people here. So, he puts, he gives, diba, credit credit. to, sa mga, Hindi, in all the things na... walang under attack dito eh. in all the things na hinawakan niya. Like for example, right after the Americans left Subic, siya nagdala doon sa Subic. Inspired Siya siya na- nag-initiate. Siya nag-initiate doon, inayos na lahat yan, kompleto ang nangyari doon sa Subic na mobilize ang buong community and nagkaroon ng stability doon mismo sa transition because there was no formal transition na talagang formalized na workout. In the same manner, ganyan din yung ginawa niya diyan sa talagang quarterback magaling sa tao at magaling sa pagdidisiplina pati yung direksyon anong dapat na gawin and everything, and we give kudos to him and to the people na Oo. tumutulong nakasama Karamihan niya. volunteers. Karamihan dyan, volunteers. So, Karamihan allowance dyan. lang. He actually inspires Yes. brings up Tsaka action. Action. Hindi yung mga sat-sat lang. Pero maganda yung sinabi rin niya tungkol And even doon. tungkol sa nangyayari Yes. ngayon na kaguluhan Yes. sa nakakapanlumo na nangyayari sa Senado. Humihingi siya ng Maganda yung kanyang in-assess niya very quick lang, Yes. di ba? Pati yung let's give in to our better angels. Pero maganda yung sinabi niya. Come to think of it, naisip-isip ko rin yun. Darating kayo, 18 whatever, bodyguards na may abogado kayo. Teka, sino ba kayo? At dalin nga yan sa at imbestigahan, di ba? Hindi. Sinabi na sa kanila, you go to these places, etc. Oo. At sinabihan na sila ng Marines. Oo. Ng Marines, the Marine Corps, sabi nila, huwag ninyong gamitin ng ganyan yung mga Marines kasi hindi kami ganyan. Hindi kami ganyan na nagagamit kami, nagpapagamit kami, hindi. We patriotic ang aming intention, patriotic duty ang aming ginagawa. Hindi ganito na gamit kinakaladkad, kung saan-saan. And then of course, we go back to yung sinasabi ni Senator Gordon. We rise above
these things and get back to our better angels. And then the doctrine of operative fact. Oo. Kasi yun na yung Paano doctrine tayo, of operative yung fact. kailangan may bumigay dito, hindi yung nagtataasan lang. Hindi, pero dito, At pala, in-interview na si Attorney Egon. whether you like it or not, this is how it works because you are not an island unto yourself. You are supposed to be working with your partners in government. If your partners in government, the designated partners that you are supposed to be working with in order to make your work really for the people, no longer recognize you, medyo Medyo mag-isip problema ka na tayong ganyan. Yun nga yung Taylor Swift. So, time to let go. Time to go. Ayun. Work out na natin yan. And it's also time to go to Mindanao, to go to the various areas. Ayun, yung makapag-workout. wag na Mga kayong tumulong. umambang tutulong pa at tumulong na kayo at pinaskill nga later Meron, nilabas natin natin yun. mamaya yung mga detalya. Iba ako, mamaya sa pahayagan na pinagtatanong ko ipapaskill namin kung saan makakatulong. Anybody from the top CEO to sa man in the street, paano makakatulong? Kung saan dito? kayo makakatulong, kung saan kayo Dugo daw, marami naman daw silang dugo no? But marami pang ibang kailangan dyan. Pero mag-donate pa rin sila. Mag-donate pa rin. Donate pa rin. Pati yung mga, mayroon Red Cross, mayroon din yung government. The government has already designated Caritas, Caritas, lahat ng yung mga faith-based, foundation. the faith-based organizations. Marami yan. Palaging tumutulong. Ang simbahan, ang Iglesia ni Cristo. Yeah, They've Iglesia. always been very active in all of these things. Quiet lang. Quiet lang, very quietly, pero marami na itutulong na gagamba. At I'm sure at their best din sa mga bayan-bayan, yung mga nandoon na sector naayos din. Okay, good. We look forward Right, okay. na dito tayo magkaisa. Tama. Hindi nyo na kwento kong John at kay Senator Gordon na dati kang taga Jensan. Hindi. Hindi ko na naikwento sa kanya. At hindi, kanina kasi mga kababayan, nagkukwentuhan kami ni na parin Joel at saka ni Astro. Nag-grade 1 ako dyan, sa area na yan. Sa Buayan Elementary School. That used to be Dajangas because my parents The Changas dati. Dajangas yan. My parents used to teach there. They're public school teachers. So, at one point in my life, doon ako nagpunta. Doon na nga ako nag-grade 1. Diyan sa Buayan. Marami akong mga kaibigan dyan. Kanina nga, tinetext ko yung mga iba kong mga kasama dyan sa Buayan. Ang ganda ng progreso ng Jensan. Ng Jensan. Yes, very much so. good. Very much so. Naging marami dyan talagang migrants. Coming from Luzon. At may mga... More of Luzon. Marami. Yes, May kakilala rin ako dyan na Marami. yung negosyo Migrants niya, yan. doon siya nagtayo ng pamilya. Migrants. Marami. Ilocano, mga Batanggenyo. Kung yung mga kaibigan ko doon dati, pag alam mo na panaderya, Batangas to. Mga grupong Batangas to. Mga ganon. Pagkagaling yan. Pag sa farms, mga Ilocano yun. Marami dyan mga farmers. Lahat. Nabigyan ka. Homestead ang binigay noon. Ang tawag doon. Homestead ang tawag doon. Oo. Nabigyan. Kaya nung buhay pa ang aking mga magulang, sinabi ko nga sa kanila, sana nagtagal tayo dito. Dahil bawat pamilya, merong at least 5 hectares Isipin na mo homestead. Isipin mo, Wow. in the center of the Yes, city, yes. binigay sa iyo yun. Kasi wala pa naman Wala pa talaga. naman doon. Ang Dajangas. Ano pa siya? Dajangas talaga yan O isipin mo, di 5 hectares, nasa center of the city ka ngayon. Ang tindi na ng dating mo doon. Galing. Ganda ng progress. Anyway, isa pang nabanggit ni ito katapusan ng ating program, binanggit ni Senator dating Senator Dick Gordon. At talagang sama rin loob niya at nagbibigay siyang condolences sa dalawang basketball player Oo ng nga. Ateneo, si Divine Adili at si Rene Baterbonia. Varsity ng Ateneo to, hindi pa yata naglalaro yun Wala. kasi. Team. Kare-recruit pa Kare-recruit taga pa nila. dyan din sa Kare-recruit lang nila. Sa Davao. Now here's the thing, nagkakaroon ng masusing investigation ngayon nangyari dito. But here's the thing kasi May team building ba yan? quite ang nangyari based sa scan reports pa ay may team building talaga yung Ateneo
kasama pa yung kanilang coach at coaching staff. Ginagawa nila yan yearly dito at ginawa nila yan dito sa Baler, sa Aurora. Regular. It's a regular thing. Now, alam niyo po kasi yung mga ganyang, ako familiar ako diyan kasi humawak din ako ng mga varsity team at saka national team ng Taekwondo. Oo, basta- ganyan. Kasi may mga nagsabi, dapat ang practice sa basketball court at yung ganun. Oo, totoo po yan at sa gym. But meron ang tinatawag nilang team building para yung team spirit Tama naman. mapalakas. At usually may consultants kayo dyan. Kami, kinukuha namin mga Marines, Philippine Navy, dahil sila, kailangan kaming yung mga coaches ka, Stamina kasali rin Stamina and esprit de corps. Tapos yung, Esprit de corps. at pag inutusan, sumunod. At yung Sa Amerika, Oo, ang tawag nila may dyan, ginagawang- camp eh. That's about Yeah, 1 week sports na ganun. camp. Mm. At yung mga player, fina-forge kayo in the fire of talagang disiplina at pag naghirap. And I have to admit, okay, dito sa may dagat, kasi mayroon din kaming ganun, bakit? Hindi daw marunong lumangoy yan. At sabi nga ni Senator Dick Gordon, may undertow dyan. Kaya nga dapat may safety. And I will explain a bit. Kaya bakit ganun? Kasi minsan yung magkakaroon kayo na problema na, uy, parang hindi ko na kaya to. Meron kang mga kakampi na tutulong sa'yo. Na, parang team yan na hindi ka nag-iisa. Magtutulungan tayo para makarating dun sa objektibo. Ganun. Dito, hindi natin alam ang nangyari. Hindi natin alam. Something went wrong. Nangyari. Somehow, oo. Somehow, hindi natin alam. At again, that's Hinihintayin natin yung small investigation. comfort yan para sa magulang nitong Siyempre. dalawang batang to. Siyempre. But They have a ini-explain ko great future ahead of them. Yun na nga. Kaya Prayers and sympathies Yes. doon sa family. sympathy sa family. I'm just putting it in the proper perspective kung bakit nangyayari yung mga ganito. And chances are, iimbestigahan nga yan. Dahil hindi lang Ateneo gumagawa niyan. Maraming Pero we mga- should learn from it na lang. We should learn from it Hindi naman siguro kailangan na- ng finger pointing, finger blaming. Hindi. Yan ang Talagang, masasabi natin. let's na- learn It happens. It happens. It happens na, Accident nga eh. Makikita- Pero yung talagang dyan sa... Open sea yan eh. Open sea yan eh. Open sea yan. Yung Pacific yan eh. That's Baler. another thing. Lumalayo kayo Lakas nun. Lumalayo kayo sa resort, nandun kayo sa Lakas nun. liblib na pook para walang Hindi nyo- nakikialam. hindi nyo alam yun. Parang survivor. Baka pwedeng doon yung isang grupo lang sa Senate, doon mag-team building. Yun ang maganda. Alam mo or yung sa minsan naisip ibang ko, politika. Actually, kung sino man sa kanila. Binanggit ko sa misis ko yun dahil corporate din yun eh. Dahil sabi niya, hindi kaya ito Senado, pagsama mo sila, team building, okay. Leader yung isa, ganyan. Hindi, pag sama-samahin mo sila, sino magdadala sa kanila doon? Si Angara, taga doon yun eh. Senator Angara. Maganda yung bahay nila doon. Yung, sa Ang Baler. problema, nagti-team building sila pero hati. You know what I mean? Yeah. May yung team na ito, Hindi pa team. pwede yun. Ito, may team. Hindi, Hindi, yung si hindi yung Senator Hindi. Angara na mag-bridge. Hindi, ang nangyayari pa nga nung nasa corporate ako, if I remember correctly, ang nangyayari pa nga niyan, at even sa isang basketball team, hindi kayong magkaka-probinsya o taga-eskwela, paghihiwa-hiwalayin kayo. Dapat ganun. From one department to another, kayo pagsasama. And then, later in the evening, during the campfire, i-present nyo kung ano yung Sarili Yeah, nyo. oo. ganyan. Kasi simula, away muna yan eh. Hindi mo Mga play. kakilala yan eh. Ganyan. Ano yan? May tawag dyan sa sa yung mga yung may tawag doon eh, yung sa yung sa Catholic Church, yung mga Oo, yung retreat or something. Yan, Oo, parang yung ganyan, ganun, retreat. spiritual, Yeah. spiritual para mailabas mo kung ano yung talagang Lahat ng sama mga loob mo. damdamin. Basta sa military, tawag namin dyan, esprit de corps. Yes. Developing the And I esprit have de to corps. admit, sa corporate, pag nag-team building kayo ganyan, pagbalik nyo, ganadong-ganado Oo. kayo lahat for the first month, and after that, And After focus that, doon sa wala na. goals. kaya Focus the sa next, goals. Goal setting. Ganun. And I suppose, Nawala na yun eh. Nawala na Even in the schools, nawala na yung ganun na workout. It happens dapat eh. Balik natin dapat yun eh. Yun na nga, Citizen Service Act. Citizen Service Act. Oo. Yeah. Tama yun. Yun Tama Citizen yun. Service Act, ganun. Uy, sandali. Few minutes na lang. Few minutes, Babatiin ko pare. yung Ano na? ayaw kong batiin. Sino yan? Yung aking one of my executive staff, si John Dizon. Happy birthday. Maraming salamat sa iyong tulong. And dapat magpapansit ka dito. And again, para sa mga taga Mindanao, kapit lang. Kapit Yes. lang. Kaya yan, kaya yan. Yung, Magtutulungan tayo. Magbabayanihan para Saka- makaahon ulit. Yung nga sinasabi ni Senator Gordon na wag na kayong magkamba. Ano na kayo? Diretso yun nyo na. Diretso yun Tumulong na. na kayo.
Very good, very But good. meanwhile, bago Nice, magtapos, ano? I really have to mention this talaga dahil, again, pinag-usapan na natin dito, dapat DPWH and even the other agencies natin, itingnan talaga yung nangyayari sa real estate construction industry natin dahil, naglaganap na talaga yung Hindi biro. substandard steel, dinala na mula sa China o India yung mga arc furnace at dito ginagawa. Yung nangyari sa Angeles, nakita nga mga markings ng galing talaga sa illegal na steel ang ginagamit eh. So Yes. I think ito yung Yung pagtitipid, we have to At- really crack down on this yung substandard material sa construction as well as inspection ng actual pagsunod sa mga tuntunin sa paggawa na kasi hindi, nakatira mga Pilipino dyan, mga anak natin, mga apo, di ba? Yes, Isipin mo yung yes. sinabi Madaming ni na Senator, madadamay. mabuti nasa labas yung mga bata pero yung shed, nag-collapse pa rin. So, di ba? Buti walang Nakakatakot. nasaktan. Hindi, mabuti walang nasaktan. At Right. yung nga sinasabi, yung mga hindi pa nagko-collapse, ay wag kayong basta Huwag pumapasok kayong ngayon. papasok basta-basta. Ay, baka- Hindi, sinabi niya yung inabanggit yung skwelang na-condemn na pala. Dapat matagal nang tinumba yun at ni-raise to the ground kung magpapagawa And kayo. then Dahil kung papasukin yun Joel, ang alam ko talagang may dapat or may batas na Oo. na dapat matitibay talaga ang infrastruktura ng tama. mga eskwelahan. Yan. Kasi yan yung so-called evacuation areas. Right. Anyway, pag-uusapan natin yan bukas, pagbalik ng Karambola, andito na si paring Conrad Banal. Maraming salamat po sa ngalan ni Joel, si Joel Aksamara, si Kong Jonathan de la Cruz, si Astro del Castillo. Ngayon ay susunod na programa. Wag ko kayo alis. Kung kayo nga alis, ito yung maganda mga sounds dito. Si Miss Kath Mayornita sa Sentimental Morning. Karambola, karambola.